In this video, we will discuss inventories. Sige, let's start. Bigla kang sumakses eh. Let's play a game. Let's see if kaya nyong makakuha ng at least 12 out of 15 na correct answers sa video na ito. Meaning, if more than 3 na ang mistakes nyo, uulitin nyo ang buong video ha. Game? Sige, let's start. Which of the following may be classified as inventories? Pause the video and try to answer. Ang tamang sagot ay letter A. Bakit? E di ba tiles yan? Yes, tiles ang nasa picture sa letter A, but we need to look at the context. Based on the picture, hindi naman nakadikit sa sahig nor sa walls ang mga tiles. So, hindi natin ito pwedeng i-classify as part ng cost ng building or land improvement. Also, based sa picture, parang binebenta ang mga ito kasi mukha siyang naka-display, parang sa mga department stores. So, ang tamang sagot ay letter A. How about ang letter B? As you can see, ang wood ay tinatrabaho in what looks like a factory or assembly line. Ang tawag natin dito ay work in process. That's why letter B is also a correct answer. So, dalawa na ang tamang sagot. Letter A and letter B. Paano naman ang letter D? It looks like sugar. And alam natin na ang sugar ay ingredient sa napakadaming product like cakes and drinks. If ang business ng isang entity ay paggawa ng refined sugar, same sa nasa picture, meaning end product nila ang sugar, then no questions asked. No doubt na inventory ito under finished goods. Same sa tiles sa letter A. Or if nagbebenta sila ng sugar tulad sa mga supermarkets, then ito ay merchandise inventory. Pero what if binili ito ng isang cake shop? Eh asukal pa lang yan, hindi pa naman cake eh. Can we classify sugar as part of inventory? Again, ang raw materials ay considered na inventory kasi later on, ibebenta pa rin naman natin to in the ordinary course of business in the form of cake. Diba? That's why letter D is also a correct answer. How about ang letter C? Based sa picture, may dalawang tao. Presumably mga employees. Can we classify them as inventories? Bakit? Nabebenta ba natin sila? No. So, we cannot classify them as inventories although assets pa rin naman sila ng company. Hindi nga lang in an accounting sense. How about yung laptop, sir? Can we classify that as inventories? Well, mukhang nasa office naman sila and wala sa computer shop kung saan may binebentang mga computers and laptops. And it looks like hindi naman binebenta ang laptop kasi wala namang naka-indicate na binebenta ito. For example, mga price tag or something. So we can classify the laptop as part of property, plant and equipment or PPE under sa equipment or yung letter E sa PPE. If pagmamay-ari ito ng business. But if kay employee ang laptop, meaning siya ang bumili nito para sa kanya, then hindi yan equipment ng company. In any case, whether sa company man yan o hindi pa rin yan masasama sa inventory ng business. So, ang mga tamang sagot ay letter A, letter B, and letter D. Nakuha nyo ba ang tamang sagot? Very good! Again, recap lang natin, ang mga sumusunod ay inventory. Raw materials, tulad ng asukal. Work in process, tulad ng kahoy na nasa production process. At finished goods tulad ng tiles na binebenta. Next question. Which party must recognize inventory in their books? A. The party with the legal title. B. The party who has the custody or physical possession of the goods. C. The shipping company. Or D. The party who has both the legal title and the custody of the goods. Pause the video and try to answer. Sige, let's start. The correct answer is A. Bakit?
Kasi ang party na may legal title sa goods lang ang pwedeng mag-recognize ng inventory sa kanilang books. Regardless, kahit saan ang goods. Kahit nasa shipping company pa yan, meaning the goods are in transit, kung sino ang may legal title, siya lang ang pwedeng mag-recognize ng inventory sa kanyang books. May mga instances kasi na wala sa custody or possession ng may-ari ang mga goods. Kaya ang guide natin kung sino ang dapat mag-recognize ng inventory ay nakainino ba ang title. Again, letter A. Next, question number 3. While the goods are still in transit, which free terms will make the buyer the owner of the goods? A. FOB shipping point, B. FOB destination, C. Freight prepaid, or D. Freight collect? Pause the video and try to answer. Ang tamang sagot ay letter A. Bakit? Sa FOB shipping point, lilipat na ang title or ownership ng goods at shipping point or sa pantalan or sa wharf. Meaning, while the goods are still in transit, kay buyer na ang goods. Kaya ang sagot ay letter A. How about ang letter B? Sa FOB destination naman, lilipat lang ang ownership ng goods sa buyer kapag matanggap niya na ito. Meaning, while the goods are still in transit, kay seller pa rin ang goods kasi hindi pa nalilipat ang title or ownership kasi nga hindi pa natatanggap ng buyer ang goods. Paano naman tong freight prepaid and freight collect? Well, they only tell us kung sino ang actual na nagbayad ng freight, regardless whether FOB destination man or shipping point. So again, ang tamang sagot ay letter A. Ano ng scores nyo? Kaya pa ba? Alright, next question. Ray Alvarez transferred certain inventories to Josemar. They stipulated that Josemar, the latter, shall sell these items. The latter, si Josemar, shall pay the equivalent of the sold items and return the unsold ones to the former, which is si Ray Alvarez. What type of arrangement is this? Pause the video and try to answer. Sige, let's start. Ang tamang sagot ay consignment. Aside sa goods in transit, isa rin itong example ng agreement na kung saan ang physical possession ng goods at ang legal title ay nasa magkaibang parties. Sa scenario na ito, si Ray Alvarez, ang consignor na siyang may-ari ng goods, ay nagpapabenta kay Josemar, ang consignee. Si Ray Alvarez, consignor, siya yung may-ari. Si consignee naman, si Josemar, ang nagbebenta. First question, nasaan na ang goods? Tama, na kay Josemar, ang consignee. Next, sino ang may-ari ng goods? Tama, si Ray, ang consignor. Siya pa rin, kasi wala namang transfer of ownership na naganap. Bale, pinapabenta lang ni Ray ang mga goods kay Joe. Hindi ibig sabihin na malilipat na rin ang ownership ng goods. Again, ang tamang sagot sa tanong na to ay consignment. Very good. Next question. Which of the following falls under inventory financing agreement? A. Product financing agreement. B. Pledging of inventory. C. Bill and hold. Or D. Loan of inventories. Pause the video and try to answer. Sige, let's start. First, ano ba tong inventory financing agreement? Kung may receivable financing, where receivables are used to raise funds other than the usual na ginagawa sa receivables, which is collection, meron din tayo for inventory. At ang tawag natin dito ay inventory financing. Pinagsamang inventory at finance.
finance meaning pera. Ito ay mga unusual na paraan ng pag-raise ng funds ng entity gamit ang inventories bukod sa, the usual which is pagbenta ng inventories. Included din dito ang pag-acquire ng inventory without the use of cash. Okay? Or paano ka makakapag-acquire ng inventories nang hindi gumagamit ng pera? Ano-ano nga bang mga examples ng inventory financing agreement? Isa na dito ay ang product financing agreement. So, ano ba to? Sa agreement na to, ibebenta ni seller ang mga inventories pero mangangako siya na bibilhin niya ulit ang mga ito mula sa buyer at a future date. Bakit niya gagawin, diba? Why the fuck would they do that? Guys, again, ang goal nga ng inventory financing is to induce cash from inventories aside sa the usual na pagbenta. By entering into a product financing agreement, magkakaroon na si seller ng cash, which is the goal in the first place. But again, wala talagang sale na nangyari. Parang nagpahiram lang si buyer ng cash. And since walang sale na naganap, di walang transfer of ownership, kaya ang title ng goods ay nakay seller pa rin. Before we continue, please subscribe to my channel so you won't miss new tutorials. To all my subscribers, thank you for your continued support. Now let's get back to the video. Next, how about ang letter B? Ano ba itong pledging of inventory? Sa agreement na to, mangungutang si seller. Let's say sa financial institutions such as banks, mga lending businesses, etc. At gagawin niyang collateral ang kanyang inventory. Meaning, if hindi makakabayad si seller or si borrower in this case, kukunin ni lender ang mga goods. Again, bakit to gagawin ni seller/borrower? Balikan natin ang goal niya, which is to raise funds with the use of inventories. And congratulations, nagawa niya yun. Nakahiram siya ng pera gamit ang inventories as collateral. Now, may transfer of ownership ba? Well, wala pa. Kasi ginawa lang namang collateral ang mga inventories at hindi naman ibinenta at wala rin namang indication na hindi makakabayad si borrower/seller. So, nakay-seller pa rin ang title ng goods. Next, ano naman tong loan of inventories? In this case, humiram si borrower ng goods mula kay lender. I'm using borrower-lender instead of buyer-seller kasi wala pa namang sale na nagaganap. Next, ang unique sa agreement na to is that since goods ang hiniram ni borrower, goods rin ang isasauli, hindi cash. Kasi kung cash, edi sale ang nangyari, hindi loan. Classified pa rin ito under inventory financing agreement kahit walang cash na involved. Bakit? Sa borrower's perspective, nakahanap kasi ng paraan si borrower kung paano mag-acquire ng inventories kahit short siya sa cash. May borrowing na involved. So, yun nga lang, hindi cash ang hiniram, kundi inventories. Kaya pasok siya sa inventory financing. O diba? Sobrang dali. No sweat. How about itong bill and hold? Sa agreement na ito, may sale na naganap. Kaso, hindi pa muna pinapadeliver ng buyer ang mga goods. Meaning, nakay seller pa rin ang physical possession ng mga goods, pero kay buyer na talaga ang title or ang ownership ng mga goods. Classified ba siya under inventory financing? Let's analyze. May hiniram ba na inventories na kung saan inventories rin ang isasauli? Also known as loan of inventory? Wala. How about cash? Goal ba ng seller ang mag-raise ng funds with the use of inventories? Well, hindi naman siya nagbenta tapos bibilhin lang ulit later. Hindi rin naman ginamit bilang collateral ang mga inventories para sa isang loan. So, ang letter C ay hindi under inventory financing agreement. So, ang mga tamang sagot ay letters A, B, and D.
So how's your scores so far? Kaya pa ba? Sige, next question. S sold an inventory under an installment agreement. Who owns the goods? The seller or the customer? Pause the video and try to answer. Sige, sasagutin natin yan sa susunod na video.